Sa pagkakataong ito ay makakausap po natin sa linya ng komunikasyon si Pag-asa DOST Weather Forecaster Ezra Bulquerin. Ezra, magandang gabi. Si Alex Santos po to sa Ulat Bayan ng PTV. Ezra? Ezra Bulquerin ng Pag-asa DOST. Magandang gabi po sa inyo, ma'am. Yes po, magandang... Ezra, opo. Unahin po natin. Yes po, magandang gabi rin po sa inyo at sa lahat ng nakikinig. Opo. Update po muna tayo Go ahead, kay sir. Typhoon Ulysses. Ito ay huling namataan sa layo na 120 kilometers per hour malapit sa sentro nito. Slightly na nag-weekend ito si Ulysses, huling namataan sa layo na 200 kilometers west ng Iba, Zambales. May taglay pong hangin na umabot ng 150 kilometers per hour naman. Moving westward, mabilis po yung pagkilos nito papalayo ng ating landmass nasa 25 kilometers per hour. And possible by tomorrow morning ay nasa labas na po ito ng PAR. Pero nakataas pa rin po ang tropical cyclone wind signal number 1 sa western portion ng Pangasinan, Tarlac, western portion ng Pampanga, Zambales, Bataan at Lubang Island. And then possible until tonight, makakaranas pa rin po ng moderate to heavy na mga pag-ulan dyan sa Cordillera, eastern portion ng Cagayan, Isabela, Zambales, Bataan, Aurora, Cavite, western portion ng Batangas, Occidental Mindoro, kasama po yung Lubang Island. And then light to moderate pa rin yung mga pag-ulan natin dito sa Western Visayas, Samar Provinces, kasama po ang Metro Manila, and yung nalalabing bahagi ng Luzon. So may mga pag-ulan pa rin po tayo na-expect, pero less and less na po yan. Sara, tanong natin, ilang millimeters ba ang ulan na binuhos itong si Bagyong Ulysses? For now, yung last data po na nakita natin, around 150 millimeters of rain. Ayan po yung dala po nitong si Typhoon Ulysses. Okay. Ikukumpara ho natin itong si Bagyong Ulysses sa Bagyong Ondoy. Ano ho ang inyo pong pagtaya ho dito? Ito po ba ho yung mas malala o ano ba ho ang comparison po nyo dito sa dalawang ito? Well, in terms of rainfall, si Ulysses po ay around 150 nga, nabanggit niya natin. And then si Ondoy po kasi around 400 millimeters of rain. And then mabagal, naging, yung mga pag-ulan po kasi nito, dala po yun ng mabagal na pagkilos niya that time. And then si Ulysses po kasi ngayon, nung nasa landmass, medyo mas mabilis po yung pagkilos niya. Kaya, ayun po. Okay, sa inyo pong hydrologist department ng Pag-asa DOST, kumusta na po ang sitwasyon po sa ating pong mga dam? Well, yung last update po dito sa dam, yung normal high water level dyan po sa Angat, kanina po po itong update ng 6 a.m., sa deviation from normal high water level niya po ay 1.3 meters na. So, sobra po siya ng 1.3. Kasi dapat 210 lang po. So, yung dam po natin na reach naman na po na yung limit nung sa dam level po natin. So, ibig sabihin po ba, Ezra, nagpapakawala na ho tayo ng tubig? Well, nagpakawala naman na po sila during that timing. Okay, siguro panghuli po. So ngayon, dahil less and less rains na po ina-expect natin, so most likely hindi na po. Ang panghuli sigurong tanong po, Ezra, tinatanong ho ng ating po mga kababayan, meron ba hong susunod pa dito kay Bagyong Ulysses? For now, wala pa naman po tayo nakikitang namumupong sa sama ng panahon sa labas o loob ng Philippine Area of Responsibility na makaapekto sa ating bansa. Salamat naman. Maraming salamat po, Ezra Bulquerin, ang ating pong weather forecaster po ng Pag-asa DOST.